Manalangin mga kapatid, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we thank you Lord for this wonderful day that you have given to us. Thank you for giving us another opportunity, Lord, another privilege to serve you and exalt your name, to sing praises to you, Lord. At gayon din, Panginoon, sa pagdako po namin sa pangaral ng iyong salita, it is not about the preacher, Lord, it is about your word. And may your word, Lord, ay makuha niya po ang kanyang layunin, that your word will not return to you void, Lord. Speak to us, Lord, in a very special way this morning. Kayo po, Panginoon, ang gumamit sa akin bilang isang instrumento. You hide me, Lord, in your presence and in your power. Sa inyo po, Panginoon, ang aming pag-ibig at papuri. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Maaari na po tayong umupo, mga kapatid. Maraming salamat po. So, makita po natin dito, sa Isaiah chapter 6 verse 8, sinabi, "Also I heard the voice of the Lord." And we know that Isaiah is the one talking on this verse. Sinabi niya po, saying, "Whom shall I send?" So si Isaiah, narinig niya po ang boses ng Panginoon na sinabi niya, sino ang aking isusugo? Sino ang aking ipapadala o sino ang hahayo para sa atin? And Isaiah, of all the reasons he has on the previous verses, ay sinabi niya po down to verse 8, "Lord, here am I, send me." Alam niyo po, in this world, we live according to our choices and decision. Hindi pwedeng, hindi tayo magdidesisyon sa isang araw. Tama po, hindi tayo pwedeng walang pipiliin sa buhay natin. Even though magstay tayo sa bahay natin, it is still our choices, mga kapatid, or choice na tayo manatili lang sa ating bahay. So we cannot survive a day without executing a choice or a decision. Pero alam niyo mga kapatid, that is the very reason or the very reason why we can choose or to have a choice is because God gave us a so-called free will. Binigyan po tayo ng Diyos on the previous story of Adam and Eve ng sariling kalooban. Kaya pwede tayong magdesisyon. Ngayong araw po, di ba, sa panahon natin ngayon, malaking desisyon kung maliligo ba tayo pag umaga. Talagang sa unang buhos daw po malamig lang, di ba? So hindi na tumama yung unang buhos kasi malamig eh. But it's a decision to make. Pero kaya natin nagagawa yun, mga kapatid, it's because of the blessing God has given to us, the word we called free will. Pero alam niyo po, free will on the other side can become a curse to us. Yung blessing na binigay sa atin ng Diyos na pwede tayong magdesisyon no matter what, pwede tayong magdesisyon o pumili kahit ano paman, ay pwede rin po palang maging sumpa para sa atin. At the moment na tayo po ay makapag-isip ng isang bagay, it is what we call ambition. At alam niyo po, sometimes ambition is the enemy of our free will. The moment na tayo ay magkaroon ng ambisyon sa ating isip, the moment na tayo magkaroon ng ambisyon po sa ating buhay, is the moment na talagang magdi-decide tayo na abutin yung ambisyon. And I believe wala pa naman pong ambisyon na sinasabi, alam mo, ambisyon ko talaga masira yung buhay ko eh. Alam mo, ambisyon ko talaga yung maghirap talaga ako, yung wala akong makain. Wala po eh, tama? Ang ambisyon, it is aim for success or to success. Lahat ng ambisyon natin, gusto natin matagumpay. And let me tell you this, the reason why God gave us this so-called free will, sapagkat gusto po ng Diyos, masala, gusto ng Diyos na makita ang mga tao kung sino ba talaga ang handa na sumunod sa Kanya, ano pa man ang mangyari, mga kapatid. This morning, we have different ambitions. This morning, iba-iba yung pangarap natin. Iba-iba yung gusto nating abutin. But let me tell you, have we ever paused for a while? Tumigil ba tayo isang sandali sa ating buhay habang hinahabol natin yung ambisyon natin at naisip natin? Sa dulo ba netong ambisyon na hinahabol ko? Will I be able to hear the sweet words of Christ, "Well done, thou good and faithful servant"? O dahil gusto ko yung ambisyon ko para sa sarili ko lang, I neglected the Word of God, I neglected the will of God, pero naabot ko yung ambisyon ko, but at the end of my ambition, ang maririnig ko, the wicked and slothful servant. This morning, brethren, I want you to think about possibilities, about outcomes. Kasi kapag hindi natin inisip kung ano yung kahihinatnan ng ating mga ginagawa ngayong umaga na ito sa ating buhay, tatayo tayo sa dulo ng buhay natin.
uugod-ugod na tayo, nasayang yung ating panahon, and we'll just sing, wasted years, oh how foolish. And the Bible required us and commanded us, sinabi sa Ephesians chapter 5, verse 17, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Let us not be unwise, brethren, in these raging times of this world na nagkakagulo ang mundo, na maraming nangangailangan kay Kristo. Tayong mga Kristiyano ang dapat nakakaalam ng kalooban ng Panginoon. Till the whole world knows that Jesus Christ died for their sins. At hindi natin magagawa yan kung isa tayong nagkakalat din sa sanlibutan, mga kapatid. This morning, I would like to preach on a subject, why hesitate? Brethren, the plan of God for us as children have already been laid. That is the reason we have the Bible. It's because we want to know the will of God. And I believe your pastor is already proclaiming the commands of God, the Word of God. At nasa sa atin na lang po kung tayo ba ay mag-aalangan o buong loob natin gagamitin ang sariling kagustuhan natin para tayo ay sumunod sa Panginoon. I'm not preaching about for us to challenge you na lahat tayo magpastor po. I want to preach this morning, huwag tayong mag-alangan na tayo maglingkod sa Panginoon. So there are 3 reasons, mga kapatid. Hindi po tayo magpatagal kasi I believe sa ibang version ng Bible sinabi, those that preach short shall be invited again. KJV po tayo. Sabi po sa, if you would turn your Bible in Isaiah chapter 53, Isaiah chapter 53 verses 2 hanggang 7. Sinabi po sa verse 2, for he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. On verse 3, he is despised, and he, dito po ay ang ating Panginoon, and rejected of men. He's a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteem him not. Number 1 po, for a reason for us to look, not to hesitate. Number 1, let us look in his sacrifice. His sacrifice. Makita natin, mga kapatid, the reason or the meaning of sacrifice, it is an act of offering. A distraction. Nakita ko po sa dictionary nakalagay dyan, it is also a distraction of something valuable. So, ibig sabihin ng sakripisyo, mga kapatid, ito yung gawa na meron kang ibibigay. And I believe for us being here this morning, we sacrifice our time. The Word believes that Sunday is family day, but Christian like us, we believe that Sunday is the Lord's day. And we sacrifice our time, we sacrifice our rest, we sacrifice a lot of things. Sa paglilinis ng simbahan, we sacrifice our strength, we sacrifice yung ating oras at the same time. Ganun din, mga kapatid, marami tayong sinasakripisyo para sa Panginoon. But let me tell you this, that no matter how many sacrifices we've made sa Panginoon, ay hindi po natin kayang pantayan ng sakripisyong ginawa ng Panginoon para sa atin. We see in verse 3, he is despised and rejected of man. He is a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid as it were our faces from him. He was despised and we esteem him not. On verse 4, if you would look, surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. Can you imagine that? He bare our griefs, he carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgression. Notice the word, our transgression. It is not the transgression of God, it is our transgression. He was bruised, not for his own iniquities, but for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. And with his stripes, we are healed. Hindi tayo pwedeng magsakripisyo nang wala tayong binibigay, mga kapatid. And God, the Lord Jesus, gave his title as the Son of God. The Son of God became the Son of Man, so that the sons of men might become the sons of God. Mga kapatid,
ang Panginoon natin. Ibinigay niya, isinekripisyo niya ang kanyang titulo, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos, mga kapatid. Isinakripisyo ng ating Panginoon ang kanyang sariling kapakanan for our own sake. Kung hindi natin makita ang kahalagahan ng sakripisyo ng Panginoon, let me tell you this, brethren, there will be no other reason for us to have para tayong maglingkod sa Panginoon. Kahit na magdudugo-dugo pa kami dito, kahit na sumabog pa ang lalamunan namin, kung hindi natin makikita ang pinakadakilang sakripisyo, ang pinakadakilang dahilan kung bakit tayo hindi dapat mag-alangan na maglingkod sa Panginoon, wala na tayong ibang makikitang dahilan para maglingkod sa Panginoon. On verse 6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him. You notice that, inilagay daw lahat ng Diyos sa kanya ang ating karumihan. He was oppressed and he was afflicted. And Luke chapter 19, verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Can you imagine, brethren, if Christ hesitated to die on the cross? Can you imagine if there's no salvation, if there's no assurance of heaven, ano kaya ang buhay na meron tayo ngayon? I believe wala tayo sa simbahan ngayon. I will not waste my time. Hindi ko sasayangin ang oras ko na magbihis, magayos, magsimba kung wala namang kasiguraduhan sa langit. Kung hindi naman namatay ang Panginoong Jesucristo sa ating kasalanan. Walang kwenta itong ginagawa natin kung walang kasiguraduhan na yung Panginoon ay nagsakripisyo sa atin. But thanks be to God, with His sacrifice, ladies and gentlemen, this morning, the Lord Jesus Christ died for our sins. Salamat sa Panginoon, purihin ng Diyos, sapagkat hindi siya nag-alangan na siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. And with this sacrifice, makikita po natin ang kanyang example. On verse 7, if you would look, He was oppressed and He was afflicted. Itong magandang ginawa ng Panginoon, yet He opened not His mouth. Most of the time, I am also guilty of this. Lalabas kami ni Ma'am Talia, naka-tricycle. Sabi ko, init. Mamaya na lang tayo lumabas. Sabi ni Ma'am Talia, ikaw naman, maitim ka na, wala ka nang iitim. Hindi, sabi ko, baka magbaga ako eh. Baka masobrahan. But most of the time, we murmur. Most of the time, nagko-complain tayo, Lord, kailangan ba talagang maligtas niyan? Lord, kailangan ba talaga yung tao na yan makakilala sa'yo, makarinig ng iyong salita? Let me tell you this, mga kapatid. Kung ang Panginoon na hindi namatay sa krus ng Kalbaryo, asan ka ngayon? It is an example for us that no matter how hard, Pastor, ang hirap talaga. Yung mga klase ko, tinatawanan ako. It is an example to us na ang priority natin, hindi malugod ang tao, kundi malugod ang ating Panginoon. And as I'm doing this message, meron pong mga tools na ginamit sa pagpapahirap nila sa Panginoon. We know the common tool, yung Roman whip, di ba po? Ang tawag doon is nine tails. Kasi ito'y mayroong mga matatalim na buto at may mga bulitas. Na pag ito'y hinampas sa likod ng Panginoon, yung mga matatalim na buto ay tumutusok sa kanyang laman. At pag hinatak ito ay halos 1 kilo ng laman ng Panginoon na natatanggal sa kanyang likuran. Ginamitan siya ng koronang tinik na pagsusukatin po natin yung ating ulo kung may sukat ito, mas maliit yung nilagay. At mind this, hindi po maliliit na tinik yon, malalaking tinik. Ano pang ginawa sa kanya? Dinuraan siya. Kinutya siya. Binugbog siya. If you would notice in our verse, He was bruised for our iniquities. Yung bruise doon, mga kapatid, hindi po yung pasa. Ayun po ibig sabihin ay nadidikdik siya habang nasa sahig siya, sinusuntok siya at nauuntog siya habang siya'y sinisipa. Hinubaran siya, pinagpustahan yung kanyang damit at pinagtawanan siya. Sinabi, ito ba yung hari ng mga hari? Ito ba yung hari ng mga Hudyo? And I always remember the song sa sinabi po doon, He could have called 10,000 angels. The first verse said, they bound the hands of Jesus in the garden where He prayed. And they said, they laughed and said, behold the King. They spat upon the Savior, so pure and free from sin. Dinuraan nila yung Panginoon na wala namang karumihan. And He said,
He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called those 10,000 angels para tapusin ang kanyang paghihirap, mga kapatid. He could have called those 10,000 angels para ipamukha sa atin na wala tayong karapatan, na tayo magkaroon ng isang sakripisyo na katulad ng ginawa ng Panginoon. He could have called those 10,000 angels. At merong isang passage sa Bible, he's carrying his cross. At siya'y nauuhaw at sabi niya, pwede ba akong uminom? Alam niyo po, anong ginamit ng mga tao doon? Yung suka na may halong apdo. At ang ibig sabihin noon, that time, medically speaking, pag ininom ng Panginoon yon, mamamanhid yung kanyang buong katawan at hindi niya mararamdaman na yung sakit from that moment. At mamamatay siya nang hindi siya naghihirap. Pero alam niyo, ginawa ng Panginoon, tinanggihan niya. Sapagkat alam niya ang sakripisyo, alam niya ang pagbibigay ng buhay sa atin ay hindi karapat-dapat kung hindi paghihirapan ng Panginoon. And it is an example for us, brethren, na habang nakapako ang Panginoon, hindi siya makahinga sapagkat siya'y nasasakal, yung kanyang likod na punong-puno na sugat, yung kanyang kamay na merong pako, he will use that to lift himself up para makahinga lang ang Panginoon. And he died. And before he died, he said, Panginoon, Ama, Father, forgive them. Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, ngayong panahon natin, we have the Bible. We know what we are doing right now. Pero bakit hindi natin maibigay ang ating sarili na tayo ay masabi, till the whole world knows, I will not hesitate to preach Christ on the lost ones. Mga kapatid, maraming bagay ang ating gusto natin. Pasko, pambira, Pasko, marami tayong regalo. With so many times, we thank the Lord. Lord, thank you sa magandang buhay. Lord, thank you sa magandang negosyo. Tama. Lord, thank you. Marangya na, okay na ako. You have blessed me so much. Thank you for the food. Thank you for the comfort. But have we ever paused, mga kapatid, to say, Lord, thank you for dying on the cross for me. He could have called 10,000 angels, mga kapatid. That is the power of Christ, by the way. Kaya niyang gawin at tumawag ng 10,000 anghel para patahin tayo. But He died alone. That is the unconditional love of Christ. He died alone for you and me. Example natin yung Panginoon, mga kapatid, na kahit gaano kahirap, He never stopped. Because it is our, let there be our encouragement. So verse 10, makikita natin, mga kapatid, yet it pleased the Lord to bruise him. In my life, as a servant of God, okay na yung kahit na nag-umpisa ng usapan ng mga pastor, anong pangarap mo, lalaki ba yung church mo? Sabi ko, pag may 100 kasi ako member, 100 din yung problema ko eh. Siguro mga 99 na lang. Marami kaming pangarap. But you know what? All of our dreams should be to please the Lord. Alam niyo yung pinagdadaanan ng Panginoon that time, habang siya'y kinukutya, habang siya'y pinaparusahan, habang siya'y hinahataw, habang siya'y binubugbog, habang siya'y dinuduraan, habang lahat ng mga pahihirap, pagpapahiya ay ginagawa sa Panginoon. He knows what He is doing, and His main motive is to please the Lord, mga kapatid. At sana ganun din ang ating layunin, mga kapatid. Following the example of Christ, yet it pleased the Lord to bruise Him. Nalugod ang Diyos sa ginawa ng ating Panginoon. I hope one day, matatapos ang buhay natin at haharap tayo sa Panginoon at we can say, Lord, I did not become or became the best pastor, missionary, choir director, musician, but I've tried my best to become the best servant you can ever have. Lingkod tayo ng Diyos, mga kapatid. Na tayo, it is the very reason na tayo magkaroon ng pribileyo to work for the Lord and invest for our eternity. Doing the ministry, that's why we have the church.
para tayo makapag-invest ng ating mga gawain, ng ating mga ginagawa sa langit, mga kapatid. Seeing the sacrifice of our Lord, wala nang ibang dahilan para tignan, para tayo mag-alangan, mga kapatid. Kasi kung hindi nga namatay ang Panginoon sa atin, wala rin po tayo dito. But for the sake na ating pong pagpapatuloy, let's go to number 2. Not only His sacrifice, let us look in His service. Alam niyo po, in God's service, makikita natin merong plano ang Diyos. That's why we have the theme, till the whole world knows, sapagkat gusto ng Diyos ang bawat isa that all should come to repentance. Pastor, hindi naman kaya, hindi na natin trabaho po yon. Pastor, parang ayaw, hindi na natin trabaho po. Ang trabaho natin ay sumunod sa plano ng Panginoon. That is the reason we have foreign and local missionaries. And let me tell you this, wala pong mas magaling sa foreign and local. Hindi porket local kami, mas magaling kami, or hindi porket foreign yung iba, pare-parehas lang po tayo lingkod ng Panginoon. That's why we have partnership, mga kapatid. Kasi mahirap nga naman kung every Saturday or every week tayo, lahat kayo pupunta sa Hermosa. Kami naman pupunta dito sa Olongapo. It's a waste of time. That's why we have partnership. And the reason we have partnership is because we want to perform, letter B, the plan of God. Gusto natin, gawin natin yung plano ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Sinabi ni Isaiah, "Here am I, Lord, send me." Sana ngayong umaga, masabi natin after this message, Lord, whatever you want me to do, here am I, use me. The performer, naalala ko si King Josiah when he was only 8 years old, he assumed, o pinalitan niya yung tatay niya sa trono. At alam niyo po, anong unang-unang ginawa ni King Josiah? He did that which was right in the sight of God. Mga kapatid, ngayong umaga, hindi pa rin natatapos o tumitigil maghanap ang Diyos ng gagawa ng kanyang plano. It does not mean meron ng pastor, it does not mean meron ng missionary, tapos na po. Hindi po, hanggang ngayon naghahanap ang Diyos kung sinong Kristiyanong handa na gawin ang plano ng Panginoon para sa Kanya. Also, I heard the voice of the Lord. This morning, we are hearing the Word of God. But you know what? In the service of God, hindi lang merong plano, hindi lang kailangan ng performer, pero meron din pong problema. I believe, lahat naman po tayo, hindi tayo dito laging masaya. Malaking problema mo pag lagi kang naangiti, di ba? May kinakausap ka, natutuwa ka sa sarili mo. Hindi lahat eh. Ang buhay po natin, up and down. Minsan ang tagal po sa baba, di ba? Minsan tataas. That is the problem in the ministry. There's a story, mga kapatid, merong magtatay, at yung tatay lagi niya sinasabi sa anak niya, "Anak, maglingkod lang tayo sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan." Narinig niyo na po ba yung phrase na yan? Maglingkod lang tayo sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. And we believe that. So habang lumalaki yung bata, merong mga pagsubok, merong mga pinagdadaanan, merong mga priorities na hindi siya nauuna yung ibang priorities ng kanyang tatay. Pero sinasabi lang nung bata sa isip niya, sa puso niya, maglilingkod lang kami, hindi kami pababayaan. One time, yung bata lumapit because his father is a pastor. Sabi ng bata, "Tay, gabi na, hindi pa tayo kumakain ah. Hindi na tayo nag-almusal. Hindi na tayo nagtanghalian. Nasa diet program ba tayo? Payat naman ako, tay." Sabi ng tatay, "Anak, hindi muna tayo kakain ngayong araw na to. Para bukas, hanggang linggo, makasurvive tayo." Yung budget nila, sabi ng tatay, kailangan may isang araw hindi tayo kakain. So yung tatay, sabi niya sa anak niya, "Matulog ka na lang." Habang nagtatanong yung bata, wala silang kuryente, by the way. Pinapaypay siya ng tatay niya, sabi niya, "Tulog mo na lang yan. Pag natulog ka, hindi mo na mararamdamang gutom ka."
And then, sabi ng bata, siguro parte lang talaga to ng paglilingkod sa Diyos. Sabi ng bata, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Another event na nangyari, lumapit yung bata sa tatay niya. And he said, Tay, hindi pa ako nakakapag-enroll. Kaya pagalitan na ako ng teacher ko. Hindi, sige, kakausapin ko. And then the boy heard his father na nagmamakaawa doon sa principal. Pasensya na po kayo. Next month po, susumikapin ko na mabayaran yung enrollment ng anak ko. Pero alam niyo po, yung bata nahihiya na siya because going to school, wala siyang lapis. Wala siyang gamit. At yung lagi niyang sinasabi sa isip niya na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Naging tanong na. It stopped being a statement and it became a question. Akala ko ba hindi tayo pababayaan ng Panginoon? You know, this young boy grew up hating his father and the ministry and of course God. Lumaki yung bata, nagalit siya sa tatay niya, sa ministeryo, at sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, one time, the boy told his father, wrote a letter to his father, ayokong maging anak ng Diyos, ayokong maging anak ng pastor, walang kwenta ang simbahan ng Panginoon. Because of the circumstances that he went through, nasabi niya yung mga bagay na yun, mga kapatid. But you know, the father never stopped believing and serving God. Sapagkat sa ating service, mga kapatid, even though there's problem, let's not forget that there's also a promise. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Okay na tayo dun sa first part. But most of the time, we forget that for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Mga kapatid, hindi man natin maatim, just like what people used to have, just like what people or our friends has, hindi man tayo magkaroon nun. I believe that if we will always abound in the work of the Lord, hindi po ako ang nangako, hindi po mga pastor ang nangako. It is God that promised, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. You know, the Father knew that promise. Sinabi niya sa sarili niya, hindi mababaliwala ito. Even though he's being hurt, kung anong ginagawa ng kanyang anak. One time, he talked to his son, anak, anong balak mo sa buhay mo? And his son said, magba-Bible school po ako. Sabi ng tatay, what in the world? Sabi niya, anong meron? Ano na nangyari? Kala ko ba galit ka? But you know, the father never asked his son. Sabi ng tatay, kung totoo to, tatanungin ko to pag graduate na. And the son, going to speak, shockingly, the son became the cum laude of their Bible college. Ready na mag-speak yung anak niya, tumabi yung tatay. Sabi niya, anak, ito na yung isang malaking tanong ko. Bakit ka nag-Bible school? Kala ko ba galit na galit ka? Sabi ng anak, kasi namatay po ang Panginoon para sa akin. Sabi ng tatay, ayun lang yung dahilan. Sabi ng anak, ayun lang po yung kailangan kong dahilan para ibigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Praise God, mga kapatid. And up to now, I still praise God na yung bata pong istorya na yon ay yung misyonaryo pong nakatayo sa inyong harapan ngayong umaga. I thank the Lord that even on a sinner like me, ay namatay po ang Panginoon para sa akin. Kung titignan natin, Lord, dapat lang naman talagang mamatay ka para sa amin eh. Kasi makasalanan kami. But listen very carefully to this, mga kapatid. Hindi kailangan ng Diyos mamatay para sa atin. Pero ginawa niya
dahil mahal tayo ng Diyos. At hanggang ngayon, there are times that I want to stop. There are times na sinasabi ko kay Ma'am Talia, ang hirap talaga, no? Ayoko na, hirap. Sabi ko, ginastusan mo na, tapos next Sunday, hindi magsisimba. Sabi ko, ang hirap talaga magpastor. But you know what? That very reason na namatay ang Panginoon para sa akin, hindi ko kayang tumigil na maglingkod hanggang mamatay ako para sa Panginoon. Ladies and gentlemen, why hesitate when you know whom you are serving? Kung kilala mo naman kung sino paglilingkuran natin, mga kapatid, bakit tayo mag-aalangan kung alam natin na yung ating pinaglilingkuran ay nangako sa atin na for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord, bakit tayo mag-aalangan kung ang Panginoon naman nagpakita na example na hindi laging mahirap? Sa dulo, malulugod mo ang Panginoon basta maglingkod ka lang sa Panginoon. Why hesitate when you know you can please the Lord by doing it? Mga kapatid, huwag tayong mag-alangan na magpagamit sa Panginoon in any way possible na pwede natin gawin. Sapagkat kung hindi nagsakripisyo ang Diyos sa atin. I thank the Lord na isang makasalanang katulad ko, nakita niya sa isang sulok, nakita niyang nakahalundusay sa kalsada, nakita niyang walang pag-asa, that even the guiltless became the guilty for our sins, mga kapatid. Nakita niya na yung tayong merong mga nakaraan, namatay pa rin ng Diyos para sa atin. Hindi niya tinignan na, ito may nakaraan to, hindi tinignan ng Diyos. Kailangan na isang tao ng tagapagligtas. Nakita niya isang manginginom na kailangan ng tagapagligtas. Nakita niya isang drug addict na kailangan ng tagapagligtas. Nakita niya tayo, mga kapatid, na nangangailangan, na kailangan natin ng tagapagligtas. Why hesitate? When all this evidence ay pinakita sa atin ng Panginoon. And number 3, lastly, not only sacrifice His service, His support. Sinabi niya po sa Matthew chapter 28, I am with you always. Sa mga missionaries po nandirito, hindi po ako yung leader ng missionaries. But all I can say, palagi po natin kasama yung Panginoon. Nung isang beses nag-usap kami ni Ma'am Talia, sabi ko, mahirap din yung pangako natin, mamahalin kita habang buhay. Kasi patay na tayo nun. Siguro pwede habang buhay. Ganun lang, mahirap namang multo na ako, di ba? Nagpapakita pa rin ako sa'yo. But you know, ang Panginoon pinangako niya, habang buhay. Hanggang katapusan ng mundo. Hindi po kami takot sa katapusan ng mundo. Takot po kami sa katapusan ng buwan eh. Yung mga babayaran natin. Ganun ang katakutan ng pastor, hindi po sa mundo, sa buwan. But these words of Christ are the evidence that He is the stable rock amidst the billows of the sea of life. One day, everything will be clear. Ewan ko nga po, sabi ko, Pastor, ba't yung mga paborito kong kanta, laging pauwi sa langit? Kinakabahan na ako. You know what? That is the grand reunion that I'm looking forward. Na pag-uwi ko, I hope and I pray na nagawa ko ang kalooban ng Diyos sa aking buhay. The support of Christ with His power, makikita natin. Hindi tayo nagtitiwala sa tinatawag nating tao na tokis, di ba? Alam niyo po yung word na tokis? Ayaw natin, tokis ka naman, di ba? Maniniwala kami. But you know what Christ did? He said that on the third day, I will rise up. Sa ikatlong araw, babangon ako. And that is the power of the word of Christ. Kaya naniniwala tayo na totoong sinasabi ng Panginoon because even His words ay kaya niyang suportahan. Not only the power na sinabi niya, I believe, parang nagtatanong ako, siguro yung mga apostles, yung mga disciples, nung namatay yung Panginoon, nagtataka sila, kinakabahan sila, no? Talaga babangon ba talaga yung Panginoon? Di ba scammer yun? Di ba kinakabahan din sila eh?
Kasi nakita nila kung paano, even Peter, di ba, dininay niya yung Panginoon. Sabi niya, parang hindi naman totoo. Even John the Baptist, di ba, nung nakakulong siya, nag-alangan din siya sa Panginoon. Sabi niya, sige nga, tanong niyo nga kung siya talaga yung Kristo. But ladies and gentlemen, first day, kinakabahan siguro sila. Second day, kinakabahan na naman siguro sila. Wala pa. Sabi ng ibang disciple, di kasi kayo marunong magbilang. Third day nga, sabi ng Panginoon, babangon siya. And on the third day, ang aga pa lang, pinuntaan na nila. At wala na silang nakitang nakahiga doon. You know, the presence of God. One time, I told my father, kami po ay nagtatrabaho as virtual assistant ng asawa ko. And we're earning almost 6 digits every month. At ginive up namin yon. Sabi ko, Daddy, magpapastor na ako. Sabi niya, maiba-iba ka din talaga magdesisyon, ano? Bilis ng desisyon mo. Pero hindi niya alam, unknowingly, nagpipray na ako. And sabi ko sa tatay ko, Daddy, the Lord has called me sa Hermosa. We'll just try, kung di naman kalooban, at least ministry pa rin. Sabi ng kuya ko, umuwi siya. Oh, magpapastor ka na daw ah. Ang lakas mo pa naman kumain. Imbis na encouragement po, diniscourage agad ako. Sinong papakain sa'yo? Sabi ko, nga no. Wala palang promo yun. Hindi pala pang nagpastor wala kasama na yung pagkain. So, nagagawa po ako, nagde-devotion ako itong Matthew. Sabi ko, alam ko na yan verse 19, verse 18, all powers given unto me. Kino-quote ko. Tapos sabi ko, teka, hindi ko naisip na sinabi ng Panginoon, I am with you always, even unto the end of the world. Uwi ako sa bahay with a confidence, an answer na sabihin ko, meron na ako sagot sa tanong nyo. Kilala ko at alam ko sinong magsusupport sa akin. Dogmatically, sabi ko, ang Panginoon. Sabi ni kuya ko, di sigurado ka ba hindi na nagda-drugs to sa Rex? Sabi ni Daddy, di ko alam Pero tama yung sagot. Wala kang ibang aasahan. Hindi porket pastor ang tatay mo, aasahan mo na ako yung bubuhay sa'yo. That even me can fail you. At alam mo, in some point of your life, I have failed you. But God will never fail you. Hindi naman po kami nagutom sa ministry. Nakita raw po yung size ni Pastor Rex. Up to now, the Lord never stopped His support to us. Mga kapatid, thank you for allowing God to work in your life, that you opened your hearts sa mga missionaries pong katulad namin. I believe, hindi ko man po maipangako, but the Lord promised, from Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Let me tell you a story, mga kapatid, before I end. Sabi lagi na ang tatay namin sa amin, hindi porket hindi kayo nakakain ng tanghalian ay pinabayaan na kayo ng Panginoon. Isip namin yon. So one time, nag-visitation sila, ma'am, hindi kami iniwanan ng pagkain. Sabi ko kay kuya, nag-iwan ba ng supply? Wala. Nung nagpadyak po kami ni kuya, alam niyo po yung padyak, yung pedicab sa dinalupihan. Maliit ako malaki yun Ako yung tagatulak, kuya ko magulang Sabi ko, hindi ka naman pumapadyak Ako yung tulak, pagod na kami. Sabi niya, hindi, punta tayo sa member, makinom tayo. Pero lagi namin yung pinapractice namin. Sige, paano pag makikinom tayo, may technique tayo dyan. Kumatok po ako. Sabi ko, tao po, pwede po makainom. Maliit nga po ako, binuksan yung gate. Oy, brother, kayo pala. Pwede po ba makainom? Mainit po di sa labas Magbigay po ng tubig sa amin, sabi ni kuya. Sabihin mo yung technique mo, kutusan kita pag di mo sinabi yan. Pag inom ko po, lamig po Hindi po ba masama uminom ng tubig ang walang laman yung tiyan? You know what? That member fed us. Tanghalian, Ma'am Hana. Naalala ko tuloy, pag si Ma'am Hana, pinapakain kami. Tanghalian. Sabi ni Kuya, wala tayong gabihan. Sabi ko, dali lang yan. Dito, makipaglaro tayo sa mga anak nila. Nakipaglaro po kami sa mga anak nila. Tapos 5:30 na, sabi ko kay Kuya, paalam na tayo. Kala ko ba dito tayo magagabihan? Hindi. Siyempre, kaya naman kung rekta, di ba? Maganda sila yung magyayaya. 5:30 po,
Paalam na po kami, gabi na po eh. Sabi niya, dito na kayo, sige po, saan po ba yung kusina? Basta ang susi po, kayo dapat maghugas ng plato. Pero nakakatawa yung istorya. Pero alam niyo po, those events, those stories, yung mga kwento na may kwenta, we can say na ang Panginoon hindi talaga tayo pinapabayaan. Kaya mga kapatid, let us not hesitate to be used of God for the very reason na ang Panginoon ay ginamit niya rin ang kanyang buhay para sa atin. Thou art worthy, O Lord, with the praises and glory, for you have created everything. Revelation chapter 4 verse 11, karapat-dapat ang Panginoon ng lahat po na meron tayo mga kapatid. Pastor Odette.